Yon, we're back. So, gandang araw sa ating mga subscribers and viewers at saka lalo na sa ating mga channel members. Okay, so I was browsing through dahil alam niyo naman nakaranas tayo na ma-demonetize. So, what better way to equip ourselves ng kaalaman para maiwasan yung mga dating pagkakamaling nagawa. Actually, hindi ito yung topic na iyaano ko sana. But it caught my attention and parang mas okay itong i-share sa inyo sa ngayon. So it's all about fake engagement at ano yung policy ng YouTube regarding dito. Okay? So clearly, hindi pinapayagan ng YouTube ang anumang artificial na pagpapataas ng views, likes, comments. Okay, at kung ano pang mga metrics na gumagamit ng automatic system or nagsaserve tayo ng mga video sa ating mga viewers para lamang pataasin yung ating views, likes, and comments, di ba? Okay, including yung mga reactions, okay, yung mga thumbs up. Okay, lalo-lalo na hindi pinapayagan ng YouTube ang anumang video, be it long form or VOD, shorts man siya, or live stream, okay, na ini-incentivize mo yung viewers para mag-engage sa'yo, o binabayaran mo, o binibili mo sila. Okay, lalo na, halimbawa, yung kanilang views, yung kanilang reactions, at yung kanilang comments. Bawal lahat yun. It's all prohibited. Okay? Yung mga content at channel na hindi susunod dito ay ite-terminate yung channel, tatanggalin yung channel at hindi ka na makakapag-upload, hindi ka na mamomonetize, okay? Either temporarily or permanently, depende. Okay, dito ngayon kaharap ko yung mismong policy at binabasa natin siya verbatim o word for word, okay? So, ang sabi dito, importante, kung merong kang hinire na tao para mag-promote ng channel mo at yung decision nila ay makaka-apekto sa channel mo na sa pamamaraan na lalabag sa patakarang ito, ikaw bilang channel owner ang responsable dito at ikaw ang magdudusa. Okay? Ngayon, yung anumang engagement ay kinokonsidera nilang organic or legitimate. Okay? Pag ang nanonood, ang unang intention is talagang panoorin ka at makipag-interact sa iyo. Kaya nga sabi natin, tigilan na muna yung mga kung ano-anong comment na baka kasi isipin ng YouTube na alam niyo yun, you're doing fake engagement sa iyong mga viewers, subscribers, or even channel members. Okay? Lalo na kung ito'y parang panlilim lang or ang sole purpose nito ay kumita ka sa YouTube, sa ads, or whatever monetization stream na meron ka. Okay? Di umano, yung sa community guidelines, mababasa mo ito. Ngayon, kung makita nila na ang iyong mga videos or even yung comments sa mga videos mo ay dapat itong ma-report. Okay? I-report yung channel or i-report yung ano. Of course, I wouldn't say, alam mo yung considering na ano tawag dito, yung kumbaga taking it at point of view na kung saan inosente sila until proven guilty, labas ang inggit kasi some others would end up being jealous kasi syempre kung nakikilala ka, sumisikat ka, lalo pa't kumikita ka, hindi imposible yun. May mga tao talagang ganon that they get jealous and they will report you even if you're not doing anything wrong. So just to be safe, refrain or iwasan natin na gumawa ng ganon. Okay. Ano daw ang ibig sabihin ng policy na to para sa isang creator? Okay?
may binabanggit na ilang kategorya na dapat di mo pinopost. Okay? Kung pumapasok siya sa ganitong kategorya, ha? Una is, naglalagay ka ng links. Okay? Either sa YouTube mismo for a third party service na kung saan nagbibigay sila ng artificial na yun nga, views, likes, and comments. So, ano ibig sabihin nun? Yan yung mostly links ng mga tao, paano sila makakontak, or your app itself, na yun nga, nagpo-provide sila ng artificial inflation ng iyong metrics. Okay? Including your subscribers. Okay? Tapos, isa pa is yung isa pang kategorya is dapat mong iwasan yung ganun din, mga links na kung saan yung mga viewers mo ay dinadala mo naman sa mga gaming websites or services. Okay? Yung ine-entice mo silang magsugal kung hindi man ibang klaseng serbisyo ang hanap nila at pinopromote mo. Okay. The third one is yung nag-o-offer ka ng sub for sub. Ibig sabihin, sub mo ko, sasub kita, join ka sa amin, palitan tayo, ganun. Kasi peki nga, okay? Hindi siya organic na subscription na ginagawa ng mga viewers sa channel ni naman. Okay? So, pero linawin lang natin na inaalaw naman tayo ni YouTube na mag-encourage ng viewers. Gaya nung madalas nating sabihin, huwag niyo pong kalimutan, i-click niyo po yung like and subscribe button. At kung sakali at pwede sa inyo, nagugustuhan niyo yung mga content, kindly be a member please, para po naman matulungan niyo ako na patuloy akong makagawa ng mga ganitong video. Yun is allowed. Okay? Pero yun nga, kung ang pinopromote mo, sub mo ko, sub kita. Follow mo ko, follow kita. No, that is not allowed. That's a big no-no. Okay, yung mga content na kung saan yung mga creator ay bumibili ng views from third parties, kasi alam nyo marami na sa panahon ngayon, lalo na with the AI, they're doing that and they're earning money from it, but it's not applicable to YouTube, especially for the community guidelines, kasi nga kailangan nating proteksyonan. Okay, we should protect the platform and us, kasi tandaan natin, every time, lalo pa kung monetized ka na, every time people see us, you're representing YouTube. Okay? So, if you're promoting something devious or illegal, edi pangit nga naman sa image ng YouTube. So, there would be no other option but to take down your channel or prevent you from uploading anything on YouTube. Okay? At inuulit ko, lahat ng ito ay applicable sa lahat ng klaseng video na ating ina-upload, which includes video on demands or yung long form, kagaya nito, shorts, at saka live streams. Okay? So, paano daw ba sinusukat yung viewer engagement? Okay. Yung subscriber numbers displayed ay ina-update yan ng YouTube in real time. Kaya nga minsan taas-baba yan, di ba? May nadagdagan ka, nabawasan ka. Okay, nakikita yan dun sa channel homepage, tapos merong mga account switcher, tsaka yung video watch page, at pati yung mga third party sites and apps na gumagamit ng YouTube Data API. Okay, so traceable lahat yan. Eventually makikita. Okay? So, kailangan natin, kung hanggat may iwasan natin. Okay? Tapos, yun nga, ang mga sample nito is yung mga video ng testimonial na, ako ganito lang, nag-umpisa ako ng 4 subscribers, now I'm up to 50,000 subscribers or 5 million subscribers. Yun, that's not allowed. Okay? Kasi you're enticing them to do something wrong na bawal sa YouTube community policy. Okay? So, iwasan po natin ngayon. Tapos, yung mga video na niloloko,
yung kanilang mga viewers na kung saan, manood kayo, tapos rarapol ko to, yung comment ninyo kung sino yung maging yung mga last chat, bam, boom, yan. Bawal pala yung mga ganoon. So, iwasan din natin yon. Tapos, yung mga channel na dedicated na talagang create lang siya para, alam mo yun, dun magkita yung mga sub for sub. It's not good. Okay? Ano pa? Any content knowingly uses a service to artificial to employ live traffic. So, yun nga. Lapag ng link. Okay? Yung pala bayad, di ba? Yung mga, tawag doon, parang channel administrator, nilalapag kung saan-saan, pinopromote para lang mag-entice. May thumbnail, may description, at may pero yung nilalaman yung mismo ng video or yung content itself, regardless of what form, malayo doon sa mapapanood ng mga tao. Okay, ano naman ang mangyayari sa atin kung makita ng YouTube ng ganon? Okay? Siyempre, number one, if you are monetized, they will take out the features of your monetization. Okay? And if you make 3 strikes at hindi ka nag-ayos, nag-purge, at saka inayos mo yung gano'n naman ang strike system ng YouTube Warning, then you get that 90-day policy. Either you could go under training, ayusin mo yung channel mo, and then pwede ka naman ding mag-reapply, pwede mo rin i-appeal. Pero kung mapatunayan na sinasadya mo and knowingly o may discernment ka dun sa kamaliang nagawa mo at paninindigan mo pa, then there's no other option but to remove you permanently from YouTube. Okay. So, sana po, let's keep this in mind and tulong-tulong tayo na maayos yung ating mga channel. Kasi pinaghirapan natin to. We worked hard to earn the monetization, to be in the YPP or the YouTube Partner Program. Di ba? So, nakakahinayang naman na porkit nandun ka na, gusto mong kumita, mabilis, and there's no overnight success, there's no overnight wealth. You have to work hard for everything. And for us to be able to do that, kailangan, let's help one another, protect the platform, protect our channels, and keep away from, sabihin na lang natin, mischievous acts that would lead sa pagkatanggal natin sa YPP and sa YouTube itself. So sana po may natutunan kayo. I think this is the second episode since we started doing BODs again. Nagsishare tayo ng ilang updates from YouTube. So kung nagugustuhan nyo yung ganito, again, I'm inviting you guys to click the like and subscribe button. Tapos kung kayang mag-member, please do. May mga perks ang bawat members depending on the level of membership you are going to purchase. Okay? Pero sole purpose para magpatuloy tayo, makapagpatuloy tayo sa paggawa ng mga ganitong content at makatulong sa bawat isa. So, paano? That's it for now. And yun nga. Hit me a comment if you like kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng video at nakakatulong sa inyo, please. And kung okay, gagawa pa tayo ng iba pa. And whatever updates, iklaklaruhin natin. Alam ko, sometimes it's difficult, lalo sa ating mga Pinoy creators, to go about yung mga terms and policies ng YouTube, lalo pa kung English, hindi naman lahat, although naiintindihan, pero mas klaro kung ganito mapag-uusapan natin. Okay? Again, hindi po ako eksperto, hindi pa naman talaga ako empleyado ng YouTube. I'm just a small creator, kaparehas po ninyo. And I'm just sharing my YouTube journey sa inyo, hoping na makatulong din. Okay? Thank you. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye.